Tulong! Tulungan niyo kami! Gina! 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 Hindi ako makalabas. Unahin mo na si Mindy. Si Mindy na lang iligtas ko. Bilis! Tapos yun na lang sarili niyo. Iwan niyo na ako dito! Hindi kita iiwan! Inoobserbahan pa si Gerald. So, Kaya lang naman siya nagkakaganyan kasi niligtas niya kami ni Mindy. huwag mong sabihin sa akin na patatawarin mo na naman yan lalaking yan. Halika na. Malis na tayo, umuwi na tayo. Naghihintay si Mindy. Gusto mo ba na lumaki yung tiyan ni Betsy sa lugar na magulo, mabaho, marumi? Robert, simple lang naman yung hinihiling ko. At para naman yung sa kapakanan ng anak ko, ng anak natin. Meron akong malilipatan ninyo na mas magandang lugar. Pwede kayo ron. Pero hindi kayo pwedeng bumalik dito sa aking pamamahay. Buti na lang mailalabas na kita rito. Pasalamat din kay Robert. Binayaran niya lahat ng bill. Pero sapat na ho ba yan? Anak, huwag ka na magdamdam. Hindi lang naman akong susundo sa'yo. May bisita ka. Ano? Sino, Nay? Hi, Gerald. Gina. Anak, tingnan ko muna kung nandyan yung susundo sa atin, ha? Gina. So, anong plano mo? Dadalan ko lang si Robert ng paborito niyang pagkain. Yun ang plano mo? Susuyuin mo yung asawa mo, liligaw mo ulit, ganon? Nay, malaking atraso ko sa tao. Kaya dapat suyuin ko siya kahit naman papaano para naman lumambot yung puso niya. Kala ko naman kung anong plano mo. Gusto mo lang pala magpabebe. Lorna, nandiyan na ba si Robert? Kailangan ko siya makita, may ibibigay kasi ako sa kanya. Naku, Ma'am Betsy, wala pa po si Sir Robert eh. Hindi pa dumarating. Ganun ba? Aantayin ko na lang siya. Ay, hindi ko po kasi sure kung anong oras siya darating eh. Sige, aalis na lang kami. Ano ka ngayon? Gaga ka kasi. Hoy! Ang sakit, Betsy! Tulungan niyo kami! Betsy, anak! Sandali lang! Tulungan niyo! Alalayan niyo si Mami niyo! Anak! Sandali! Kaya mo ba maglakad? Gina, maraming salamat dumating ka. Akala ko talaga hindi na tayo magkikita eh. Hindi rin ako magtatagal, Gerald. Hindi kasi alam ng daddy na pumunta ako ngayon. Tanggap ko naman na hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin. Pero ikaw, Gina, galit ka pa ba? Di mo na kailangan sagutin. Actually, gusto ko lang sabihin na grateful ako, Gerald, sa pagligtas mo sa amin ni Mindy. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob sa iyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung sakit. Hindi ko alam kung kaya ko pagpatawad. Okay lang. Naintindihan ko. Mahalaga nandito ka. Actually, dahil dun sa nangyari, na-realize ko na mali na pinagkakait ko si Mindy sa'yo. So, pumapayag ako na magkita kayo. Kahit paminsan-minsan lang. Huwag lang sa bahay kasi sasaktan si Daddy. For sure, magagalit din siya.
So, paano? Nag-iisip na lang ako ng paraan kung saan mo siya pwede makita. Pwede naman sa mall or sa park. Basta gagawa ko ng paraan, ako bahala. Hindi lang pwedeng malaman ni Daddy. Salamat, Gina. Maraming salamat. Malaking bagay para sa akin ito. It's the least I can do para sa anak natin. Nagsinungaling ang aking anak para makipagkita sa lalaking ito. Bakit? Hindi pa ba siya nadadala? Thank you. Dad, akala ko nasa opisina ka pa. Oh, Gina. Meron akong binalikan dito. Kaya andito ako ulit. Upo ka muna. Okay ka lang? Yeah. Okay, good. Parang pagaling naman na. Okay, that's good. No, Gina. Nung pabalik ako rito, nakita kita. Ikaw naman ang papunta ron. Nakipag-usap ka ba kay Gerald? I'm sorry, Dad. Are you sorry for what? Dahil sinuway mo yung gusto ko? Or, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, you have to cut ties with that guy, okay? Huwag ka na makikipagkita sa kanya. Hindi ganun kadali yun. Bakit hindi? Tinigtas niya ang buhay namin ni Mindy. Wala bang halaga sa'yo yun? Mahalaga sa akin yun. And I'm very grateful for it. Pero hindi ibig sabihin na makikipagmabutihan ka na naman sa kanya at makikipagkita ka sa kanya behind my back. Dad, si Mindy lang ang pinag-usapan namin. He's still the father of my child. And she needs him in her life. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Paulit-ulit kong pinaaalala sa'yo na gagamitin lang ni Gerald ang anak ninyo para palambutin ka. Dad, alam ko kung hanggang saan lang si Gerald sa buhay ko. Talaga? Hindi yan ang nakikita ko. Ang nararamdaman ko ito. Pinaiikot na naman niya ang ulo mo. Dinoloko ka na naman niya. At pagdating ng panahon, bukas makalawa, magkaibigan na naman kayo. Pinatawad mo na naman siya. Binalik mo na naman siya dito sa bahay natin na parang walang nangyari. Paano ang daddy mo? Sinira niya ang relasyon ko. Dad, hindi ko minamalit ang nararamdaman mo. Pero kailangan mo intindihan ang kalagayan ko. At ang kalagayan ni Mindy. I just want what's best for Mindy. At alam ko makakabuti sa kanya kung makakasama niyang daddy niya kahit paminsan-minsan lang. Dad, you have to understand that. So ginagawa mong lahat ng ito para sa anak ninyo? Yes! Sige, I will understand that. Pero intindihin mo rin kung anong magiging desisyon ko. Anong magiging desisyon mo? Dad. Hello? Hello, Sir Robert. Dumating po kasi dito yung asawa niya, si Ma'am Betsy. Sinugod po siya sa ospital. Bigla po kasing sumakit yung tiyan niya eh. Anong ospital? Dad? Dad!
Robert! Susan, ano nangyari kay Betsy? Hindi ko alam eh. Basta bigla na lang sumakit yung tiyan niya. Nag-aalala nga ako, iba ako na paano na yung bata. Nasaan ba si Betsy? Nasa loob na siya, inaasikaso ng doktor. Sana walang mangyaring masama sa baby. Sana. Ay, hanap na. Dok! Kayo ba yung family ni Mrs. Rodriguez? Ako po ang nanay. Doc, kamusta na po ang baby ko? Okay naman siya. Malakas ang kapit ng bata. Bakit ho sumakit yun siya ng anak ko? Probably due to stress. Alam niyo, mahina o masela ng mga nagbubuntis sa stress. Mahina din ang katawan ni Mrs. Rodriguez. Kailangan niya ng masusing supervision at pag-aalaga. Excuse me po, balikan ko si Mrs. Rodriguez. Salamat, Doc. Maki, thank you so much for seeing me, ha? I really needed someone to talk to. Okay lang. Parang nalulungkot ka. Tungkol ba to kay Gerald? No. It's about my dad. Naiipit ako sa kanilang dalawa. And I don't know what to do about it. Ay, nako. Buti na lang talaga nakabalik na tayo dito, anak. Hoy! Ang ginagawa niyong mag-ina dito, ha? Gina, hindi mo pa ba alam? Na ano? Na ginagamit mo yung pagbubuntis mo? Alam ko. Bawal ma-stress si Betsy. Bawal pala siya ma-stress. Ba't nandito kayo? Kasi ako ang pinakamalaking stress sa buhay mo. Gina, pag-usapan natin to, please. Hindi natin pag-uusapan. Lumayas ka dito. Lumayas ka! Lumayas ka dito! Wala ka ng karapatan dito! Gina, nasasaktan siya! Gina! Maawa ka naman sa baby ko! Gina, tama na! Gina, bitawan mo siya! Gina, ano ba? Wala na kayong karapatan sa bahay na to. Kahit pabuntis ka. Kahit pa si Daddy ang tatay ng anak mo. Dahil hindi lang si Daddy ang niloko mo, pati ako! Gina, maawa ka naman sa baby ko. Kapatid mo ba rin siya? Tama na, Dama! Lumayas na kayo! Gina! Lumayas! Lumayas! Itawan mo siya! Lumayas na kayo! Lumayas! Lumayas! Gina, tama na! Gina! Anong ginawa mo? Saklana! Tulungan niyo kami! Nalulunod ang anak ko! Betsy, anak! Saklana! Dad! Betsy! Robert! Anak ko! Betsy! Betsy! Halika! Anak! Kapit ka! Kapit ka! Okay. Okay. She's fine! Saan ka ba? Kumusta ka? Ha? Okay ka lang? Okay, ha? You sure you're okay, ha? Buti na lang hindi nauna yung tiyan ko. Baka napanin na yung baby natin. Nakita mo na ang ginawa mo? Muntik pa mapahama ka magiging apo ko. Kung galit ka sa amin, wag mong idama yung inosenteng bata. Kung hindi ka sana nakisawsaw, hindi ko sana nabitawan si Betsy. Hati naman kasi, pinipilit nila na pinababalik mo daw sila dito sa bahay. Sige na. Pumasok na nga sa loob. Sige, bago kayo ginawin. Sige na, pumasok na kayo. Pumasok na kayo. Totoo yung sinasabi nila.
Pinababalik ko sila dito. Pinapayagan ko na. Robert, Sinabi na sa akin ng doktor ko ano nangyari. Alam ko na. sorry Robert. Gusto lang naman kitang supresahin sa opisina mo, kaso biglang sumakit yung tiyan ko. Pasensya na kung nakagulo ako. Hayaan mo hindi na mauulit. Sa susunod mas magiging maingat na ako. Hindi ko hayaang may mangyari sa baby natin. Ayaw rin niya mangyaring masama sa kanya. Kaya nagdesisyon na ako. What? Dad, may usapan tayo. Di ba sabi natin di natin sila pababalikin sa buhay natin? Nahirapan pagpuntis ni Betsy. Kaya kailangan nandito tayo para tutukan natin at alagaan natin yung bata. Sige. Dad! Wait. Pasok ka. Halika. Halika, pasok ka. Magkasakit ka. Halika. Dad! Pag-iwan na lang sila sa condo patirahin. We can send a nurse there to take care of Betsy there. Alam mo, Gina, ayokong iasa ang safety ng batang yun sa ibang tao. Mas buti nandito siya, nakikita ko. Natututukan ko. At least dito may peace of mind ako. Dad, you know that I can't stand being around that woman! Huwag mo pe-personal yung kay Betsy. Ayaw mo yung mga desisyon ko. Okay? Ngayon, dapat marunong ka makisama. Dad, I'm sorry, but this is a mistake. Hayaan mo man saktan nila tayo at sirain ulit? Kung ayaw mong masira tayo, iwanan mo na yung Gerald na yan. Divert na naman kay Gerald ang usapan, Dad. Because if you can't follow your own advice, why should I? Di ba? Kaya ayaw mo siyang talikuran dahil kay Mindy. Ganun din naman ako eh. Ginagawa ko lang to para sa bata, para sa magiging kapatid mo. Look, Gina, ang concern ko lang dito yung bata. Ayoko nang balikan si Betsy. In fact, doon siya matutulog sa guest room. Ayoko na siyang katabi. Kung papayag ng tinatato-tato ka ng ganyan ni Robert, ha? Gamitin mo yung kondisyon mo. Amuhin mo ulit para mahulog uli sa'yo. Tulad ng ginawa mo kanina sa pool. Nay, hindi ako umaarte kanina. Bakit ka naman ilalagay yung anak ko sa panganib? At saka pwede ba tigil-tigilan niyo muna yung mga plano ninyo? Ayokong mabadshot kay Robert. Dapat ngayon nagbe-behave muna tayo. Kasi malamang babantayan ni Robert lahat ng kilos natin. O, teka muna. Huwag mo sabihin pati si Gina kailangan himasimasin. Hindi naman natin kailangan makasundo si Gina. Basta ang importante, makuha ulit natin yung tiwala ni Robert. Hoy! Bata! Anong ginagawa mo rito, ha? Dad, alam ko pong bawal sa bahay. Kaya nandito po para kausapin si Gina. Tsaka lang! Tantanan mo na yung anak ko! Nagsasayang ka lang ng oras! Hindi na ako mapahig na makapagkita ka kay Gina!
Naiintindihan ko po yung galit niyo. May karapatan ho kayong magalit sa akin, Dad. Dahil malaki atraso ko sa'yo. Pero problema ho namin mag-asawa to. Kami ho ni Gina ang mag-aayos ito. Hindi niyo ho mapipigilan na suyuin ho siya. Pagkatapos ng ginawa mo sa aking anak, wala ka ng pwesto sa buhay nila. Hindi ho kayo makapag-desisyon yan. Si Gina! Mo ko susubukan doon. Dad, handa ho akong panggay ng sino mga harang na makasama ang pamilya ko. Kahit na kayo pa. Last warning mo na, Gerald. Nasabi ko sa'yo, last Dad! Wala rin ho sa isayang buhay ko kung di ko makakasama ang mag-ina ko. Sige na, dalhin nyo na. Ilabas itong siraulang tambay. Ayoko nang Hindi bumabalik ako ang dito. nagkakaroon ng gulo. Gusto ko lang makausap si Sige Gina. na, huwag na! Hindi ako nagkukulo. Gusto ko lang makausap si Gina. Umalis ka lang. Dad! Umalis ka na. Dad! Okay lang ho kayo sa Robert? Okay lang ako. Betsy, Gina, ayoko ng gulo. Sama sa baby na ma-stress ako. Gusto lang naman kita makausap. Tungkol saan? Ano yan? 10 million pesos. Enough naman na siguro to para layuan mo ng daddy ko at hindi mo na ipagsiksikan ang sarili mo sa buhay namin. Ano? Tanggapin mo na. Ito lang naman talaga hinahabol mo, di ba? Kaya huwag ka nang umarte. Kunin mo na yung pera. Take your things and leave. Betsy! Ano ba hinihintay mo? Mag-impake na kayo ng gamit. Siguro naman na sapat na to para layuan mo ng daddy ko. Kung pera lang ang habol ko, tinanggap ko na ang offer ng daddy mo. 50 million pa nga ang in-offer niya sa akin eh, pero hindi ko tinanggap. Hindi kami aalis dito. At ginagawa ko to para sa anak ko, para sa future niya. Nanay ka rin, so dapat naiintindihan mo yun. Sabihin mo na lang, naliitaan ka sa offer ko. You just want more. Oh, bakit masama ba if I want more? Hindi na para sa akin, para sa anak ko. Masama ba if I want more? If I want my best para sa baby ko? Hindi ba yun din ang gagawin mo para kay Mindy? Oo! I want the best for my daughter. Pero wala akong tinatapakang tao. Walang tinatapakan, sigurado ka? Hindi ba inagaw mo sa akin si Gerald? Oh my God. Hanggang ngayon ba naman, Betsy, yan pa rin ang issue mo? Ang tagal na nangyari niyan. Nakapag-move on ka na, di ba? Pinakasalan mo si Daddy? And what did you do? You cheated on him. At sa asawa ko pa. You're not only a cheater, pero ahas ka din. Tapos ngayon gagamitin mo yung baby mo para sa kasakiman. Alam mo, naawa ako sa magiging kapatid ko kasi ikaw ang magiging nanay niya. Kung ano man yung binabalak niyo, huwag mo nang Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn về làm pizza từ công nguội nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ đi xay cơm ra. Đây bạn, mình sẽ xay cơm cho nó nhỏ ra. Rồi mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái nipple này. Rồi mình sẽ bỏ cơm vô nhé. Đây.
bỏ bột mì vô. Bỏ bột mì vô này. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ con ốc vô. Ok, bây giờ mình sẽ đem đi xay nhé. Rồi các bạn nhé, mình đã xay xong rồi này. Mình sẽ bắt đầu bỏ vô đây. Còn tính đều. Công đoạn này khá là lâu. Tròn nữa các bạn. Đây. Quên mất mình không bỏ một chút bột mì xuống cái đĩa nó không bị dính. Ok, nó cũng tương đối rồi bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt xúc xích vô. Mình sẽ bắt đầu cắt xúc xích lên nhé. Đây. Đây. Tiếp theo mình sẽ cắt cà chua lên.